susundin, wika mo'y aming tutupin. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Wika mo'y aming diringin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya, kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng unang linggo ng 40 araw na paghahanda at ngayon ay kapisahan ng luklukan ni Apostol San Pedro, yung luklukan o the chair of Saint Peter. Sa ating pong ebanghelyo, narinig natin ang panimula ng pagtatalaga kay Pedro bilang leader ng simbahan na itinatag ni Jesus. Ito yung isa sa mga naririnig natin o dapat nating isinasagot. Sino ang nagtatag ng ating simbahan? Karamihan, yung mga simbahan na naririnig natin, may mga pangalan at ina-acknowledge ito sa mga tao. Pero sa atin, malinaw na bagamat ibinigay kay Pedro ang susi, ibinigay kay Pedro ang pamamahala sa simbahan, pero hindi si Pedro, hindi ang tao ang nagtatag ng ating simbahan, kundi si Jesus. Malinaw po ba? Yan. Kaya pag tinanong, sino ang nagtatag ng simbahang Katolika? No? Itong ating ngayon na kung saan tayo kaanib. So, walang iba kundi si Jesus. At sa ating pong ebanghelyo, narinig pa rin natin na ang pagkilala ni Pedro kay Jesus ay isa ring, kumbaga, nangangahulugan na ito ay may kaakibat na responsibilidad. Kaya nga tinanong ni Jesus itong mga alagad, sino ako ayon sa mga tao? At ngayon, sino ako para sa inyo? Kayo na madalas kong nakakasama, araw-gabi, nakakasamang kumain, ano ang pagtingin ninyo sa akin? Kailangan yung mas malinaw, yung mas malalim, yung mas personal. Kaya nga ipinahayag ni Pedro, ikaw po ang Kristo. At sinabi ni Jesus na dahil sa
ipinagkaloob ng Ama na siya ay makilala. Kaya ito na po, no, ang ating ipinagdiriwang ngayon. Si San Pedro, yung kanya pong, yung luklukan na nagre-represent na kanya pong katungkulan sa simbahan. Si San Pedro ang pinakauna na tinatawag nating Santo Papa. Ipinasa ang katungkulang ito hanggang sa panahon natin ngayon na si Saint Francis na kumakatawan sa buong simbahan. Kaya kapag siya po ay nakaluklok doon sa katedral, doon sa katedra, no, yung chair, ay tinuturing natin na hindi ito magkakamali, yung tinatawag na infallible. Na anuman ang kanyang ipahayag, ito ay sa tulong ng Espiritu Santo. Ang panawagan sa atin, tayo na mga miyembro ng simbahan ay makiisa. Sa history o sa kwento ng ating simbahan, may mga taong na dumarating sa punto na humihiwalay sa ating simbahan dahil ayaw nilang pasakop sa pamamahala ng Santo Papa. At kapag ayaw ng mamahala o ayaw pasakop, bumubuo ng sariling simbahan. Ganon ang nangyayari, ganon ang nagiging kwento ng atin pong simbahan. Kaya ngayon panawagan mismo ni San Pedro, no, sa ating unang pagbasa na sa mga, no, pinagkakatiwalaan, no, na mamahala sa simbahan, ang kanyang pakiusap ay alagaan ng mabuti ang kawang ipinagkakatiwala ng Diyos sa kanila. Pamahalaan ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Isang katungkulan na mabigat na responsibilidad. Kaya nga patuloy natin, no, na ipagdasal ang ating Santo Papa. Tao rin yan, tao pa rin yan, no, na kailangan ng suporta, kailangan ng lalo tigit, no, ng dasal dahil hindi madali ang pamamahala sa buong simbahan. Napakalaki. Kung kaya't ang Santo Papa, no, ay nagtalaga din ng mga tinatawag nating obispo sa bawat lugar o sa bawat bansa para mas madali na mapamahalaan, maging katuwang, no, ang mga obispo ay nagiging katuwang ng Santo Papa. At kapag dating naman, no, sa bawat bansa, sa bawat diocese o archdiocese, nagtatalaga ng ang Santo Papa ng obispo at ang obispo naman ay nagtatalaga ng mga pari sa mga parokya. Ganyan yung nagiging daloy natin, no? Pero ang bawat isa, ang bawat simbahan ay kaisa ng simbahang pinamamahalaan o kung nasaan ang Santo Papa. Kaya kapag may sinabi o mayroong binitawan, ipinadalang mga sulat, ito ay kailangan natin na suportahan at tanggapin. Hindi po pwedeng pipiliin lang natin kung ano yung sinabi, o kaya naman magre-rebelde tayo kapag sa tingin natin ay salungat o ayaw nating sumunod dito. So may authority na ipinagkaloob sa Santo Papa at ang otoridad na ito ay galing pa kay Jesus. Ganon tayo pinag-iisa at ganon tayo nananatiling iisang simbahang Katolika na nakaugat pa sa mga apostol. Kaya patuloy natin nawa na ipagdasal ang simbahan. Pagdasal niyo po pagdasal natin ang mga tao na itinalaga sa bawat simbahan. At nawa, maihatid namin bilang mga pari ang mensahe, lalo tigit, no, ang mukha ni Kristo na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig at awa sa lahat. Amen.